Ayan, welcome back guys. So pag-usapan natin ngayon guys, unboxing no. Unboxing ng Inco. So mga equipment tayo, power tools. So tingnan natin gaano to katibay. So subukan natin to before kasi nag-try kami bumili nito pero pang sander lang to no. Pang sanding lang no. So pang wood. Ibig sabihin pang pakinis lang siya. So i-try naman natin itong heavy nila, which is hammer drill. So dual siya, pwede siyang chipping gun, pero pwede rin siyang rotary no. So i-unbox natin to. Ito yung pag-usapan natin about sa Inco product no, yung tools, kung papasa ba ito sa mga construction at saka mga heavy equipment nila. Meron silang industrial, meron silang industrial, and meron ding residential na type no sa mga power tools. So ayan, so ito yun, i-unbox natin to, yung Inco rotary hammer. So ayan siya. So request nila to guys, na i-video daw natin dun sa YouTube channel no. So 1800 watts to. So dual purpose. So ito yun guys. Hindi na natin to patagalin kasi naglalakad kami no. So eto siya. Bali ang price nito is 40 yata 40 no, 14,000. So nakuha namin to ng 50%. So nagpapasalamat tayo, so sakto Christmas sale ito. So lahat ng power tools guys ng Inco is 50% off. Lahat yan, mapa grinder, barena, lahat ng ginagamitan ng power. So ayan. So ang wattage nito is 1800 watts. So pwede itong rotary, means rotary yung umikot no. And then chipping, yung hammer, siya yung nagchi-chipping ng concrete. So kaya namin binili ito. Purpose namin dyan, i-chipping namin itong napaka kapal na concrete dito. Ngayon part na yan. So dito kami sa barang. Ilagay mo lang dyan kuya. Dyan sa buhang. So ayan. So ang second, so ang pangalawa namin guys na binili is Inco pa rin. Ang ito, kailangan namin to guys pang ceiling. So 400 watts lang to. Kasi kailangan namin ng electric drill 450 watts para mas magaan siya. Gagamitin namin ito pang ceiling, pang drywall. So lahat ng wood no na pwede natin, cabinet. So madali lang siya kasi hand carry lang to eh. Hindi na kailangan na mabigatan tayo. Kasi ito walang lalagyan kasi nga napakamura. So ang presyo nito guys is same pa rin, which is 2,000 yata. So nabili ko lang to 1,000 yata ito. 1,1. So 50% off pa rin to, electric drill, which is compatible to guys kung nagsisiling kayo kasi napakagaan. And then pwede nyo siyang isok-sok sa packet no, kasi meron siyang lalagyan. Ang wala lang dito yung hammer. So drill lang tayo dito, reverse, and pwede itong reverse. Kung gusto niyo maglagay ng mga tech screw, maglagay ng pointed screw o shot tapping screw, madali lang itong gamitin. So Inco product guys is actually matagal na to eh. So dito sa atin nag-uumpisa pa lang sila na mag-produce ng mga power tools. So maraming salamat sa Inco sa may Magallanes no, sa may Makati. So binili namin to kahapon. So ayan, kompleto na rin siya. So i-demo natin. So ito yung mga bala niya, yung chipping no. Ito yung pan-chipping niya. And then ang rotary niya, yung gusto niyo lang ng hammer na may drill, pambaon o may babaon. So lahat yan may mga bala, 10mm, 12mm, saka 8mm. So ito naman guys, may warranty to eh. So ang kagandahan dito sa Inco guys,
yung service nila guys, mabilis. Halimbawa, nagkaroon kayo ng problema rito. So, pwede nilang i-repair yan. Basta sa kanila kayo bumili. So, ayun, hindi na natin patatagalin to kasi gagamitin to. So, maraming salamat sa Inco. And then, next time guys, paano ito gamitin actual dyan sa part na yan. So pwede natin itong subukan kung gaano kalakas to, paano mapapakinabangan to sa pagtibagan ng oil. Ayun, pa-testing natin, Sherwin, testing mo. So i-demo natin lahat to. So nandito tayo ngayon sa Barangay 184 Pasay. So 3-story, 80 square meter commercial area itong ginagawa natin, no? So meron kaming part na existing na tatanggalin, natatamaan yung ating hagdanan. So ang gagawin natin, chipping, no? Lahat chipping para lagyan mo na rin ito ng alangis eh. Ayan. So ayan, bago yung umpisahan guys, pag naglalangis na yung ating machine, so lalagyan natin siya ng grasa. So yung grasa, yun yung nagpapalambot dun sa ilalim para hindi mag-stack up yung ating balan. Pag nag-stack up yun guys, mag-iinit na mag-iinit, masisira. So ang iba, hindi nila alam gamitin. So may manual po yan. Ayan, ite-testing natin to kompleto. So Inco product tayo. Thank you Inco sa pagtanggap nyo sa amin ito. Itong rotary. So malakas. Kalsada. Lagyan nyo plywood dun. Baka mamaya may dumaan sa gilid, tamaan. So ayan guys, subukan natin, no, yung Inco, no. So maganda siya. So madali lang gamitin to. So ayan, back to work tayo. And pasok mo na yun din pati to. Balak mo na lang kay Atan yan. Wala yung accessory niyan. So ayan, maraming salamat sa Inco. Sana next time sa video may sponsoran nyo kami guys. Inco, maraming salamat. So the best. God bless. Welcome back. Hello guys, welcome back. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Pasay uli, no? Pero sa kabilang barangay naman tayo. So last week nag-ocular visit tayo rito. So kausap kami ni Sir, yung may-ari nito, na kung ano ang gagawin dito. So bali ang proposal natin dito guys, third floor. Titingnan natin ngayon. So nagpa-start na ako ng clearing, no. So bali nagkasundo na kami sa presyo nito, kung mula renovation and then structural. So titingnan natin guys kung ano yung gagawin natin. So bukod yun guys sa kabila, no, yung ginagawa natin sa kabila, which is Pasay area pa rin to. So bali dito sa Pasay, dalawang area ang ginagawa namin, no. Isang 5th floor, isang 3rd floor. So bali itong 3rd floor na to, umpisahan pa lang namin to, mag-clearing pa lang kami. So bali yan, mas mabilis lang yung biyahe ko ngayon dahil
nagmotor na tayo, no. So ayan, so mabilis. So tingnan natin guys kung ano yung so bali ito yung dati niyang system niya guys, no. So nagpaumpisa na ako dito na magpatanggal ng mga kalat. So dati niyang flooring guys is plywood and then mga good lumber. So matitigas tanggalin. So ang gagawin namin dito, lalagyan to ng slab. So bali ang gagawin dito guys, paupahan ito studio type. So per floor tayo is apat na room. So ayan, tinanggal na nila yung mga kalat. So first day ng mobilization namin dito. So ayan yung nangyari. Papatay mo nga muna yung ano para mag-record down. Bali ito, maglalagay kami ng teka guys, papatay natin yung music, no. Bali ito guys, ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng panibagong beam, no, which is extend natin to pataas. Maglalagay tayo ng bagong foundation, maglalagay tayo ng bagong column. So tinatanggal namin yung dating yung electrical, mga solid wire pa siya. Bali nandito ako ngayon sa second floor. Ayan si Master Saldi. So mga batang abroad yung mga kasama namin dito. So dito sa kabilang side, bali dalawa kasi ito guys, balak namin sana pag-isahin. So napakahirap at matrabaho dahil tatanggalin yung wall. So nag-decide kami, ito magiging building A, building B. So maglalagay na lang ako ng hallway. Lalagyan ko to ng hallway papunta roon. Pero ayos na to rito. Ito yung kabila. So mag-extend kami rito. So bali ang gagawin kong bubong, dos agwas pa rin, same as pa rin dito. Mag-extend namin to hanggang third floor, no? So yan yung bago nating project dito sa Pasay pa rin, which is 184, no? So, which is 184 tayo, barangay 184. Yung dati namin na ongoing kami roon, tuloy pa rin yung plastira namin doon. At structural sa barangay 178 naman yun. So paupahan din yung guys. Ito naman studio type. Dun sa kabila bed space yung gagawin namin dun. So titingnan natin kung ano yung gagawin natin dito, kung paano siya i-extend using panibagong column at saka beam natin. Siyempre babaguhin natin yung sanitary nito, yung shower line, water line, lahat, mga drainage nya. So napakaraming tatrabahuin dito, itong part na to. So itong part na tong terrace, haharangan namin to, bubutasan. So ito yung magiging access nya, magiging staircase nya base dun sa plan. So hinihintay na lang natin yung blueprint nito guys, na plano ng structural, electrical, plumbing, para makapag-start na tayo, no? Kasi kukunan natin to ng building permit. So gaya ng sinabi ko, bago tayo mag-umpisa ng structural, so napaka-importante guys yung permit. So evaluate pa yung permit natin. After noon pwede na tayo mag-start, no, kung mabigyan tayo ng building permit dito. Mahirap pag walang building permit dahil mahihirapan tayo pagkuha ng mga requirements. So ayan. So ito yung mangyayari sa ating second project dito sa Pasay, which is itong area na to is 79.6 square meter. Almost run off natin 80 square meter na itong bahay na ito. So ito yung harap niya. So yan na yung harap niya. Bali 80 square meter to kabuuan guys, kasama tong yung lot area to guys pero yung floor area nito is 71 square meter itong dalawa. So
So doon tayo nagbabase sa lot area, no, kasi kasama ito sa fencing natin, sa mga gate, lahat. So papalitan natin lahat ng electrical, standard natin to lahat kasi lumang model na kasi ang ginamit nila rito. So otherwise pag nagpalit tayo lahat, so dapat bago lahat, mula structural, electrical, plumbing, kasama na yung mga auxiliary natin, no? Mga internet cable, lahat. So update namin kayo guys kung ano yung magiging itsura ng bahay. Papakita ko dun sa video kung paano umpisahan ito from the start. Yan na yung itsura nya from the start and then after finish. So kung mahahabol namin to ng mga 5 to 6 months, mapipinish namin to guys. Bali yan yung sa gilid nya. So ayan yung bahay. So papalitan natin to lahat, lahat ng CHB laying nya papalitan natin. So until next time guys. So dalawang project natin sa Pasay, dalawang project natin sa Imus. So magkaka-project ulit tayo sa Batangas. So nga pala guys, medyo nadidelay tayo ngayon sa uploading, no, dahil dito nga ako sa Pasay nag-i-stay. Yung uploading natin ng video is nadidelay. Yung mga pasa upload ko ng video is almost 2 weeks nang tapos yun. So update namin kayo sa next yung structural roofing namin dun sa Pacific Road sa Imus. Actually nasa tiling na kami, nagtatiles na kami, finishing na ang pintura. So dalang part na lang, magto-turnover na tayo doon. So ayan, until next time guys, see you and God bless. Grala! Yan, ayan yung mga tropa ko dito. Mga tropa ko yan, yan mga tropa. Okay.